Magandang araw mga kapolitika. Nako, napakaganda po ng ating re-reaksyonan ngayon. Huwag na po tayo magtagal. Diretso na po tayo sa ating video. Tingnan po natin mga kababayan kung ano po talaga yung bunot dulo, yung unang-una na nangyari. Malacanang assures Filipinos justice will be served as law enforcement agencies move to enforce the ICC arrest warrant for Naku mga kapolitika, aarestuhin na ba talaga si Senator Bato de la Rosa? Naku mga kapolitika, this is a very alarming news, no? Kasi syempre, there is still a pending motion for reconsideration yata sa Supreme Court. Naku. Ano kaya yung mangyayari dyan? Hindi tayo kumakapi kay Senator Bato, ano? This is just our observation. So, kung yan na ngayon yung posisyon ng ating executive, no? Remember that this person here is from the legislative. Ano kaya yung mangyayari dito mga kapolitika? Tunghayan natin yung ating balita from ANC Digital. This is kahapon. Yes, kahapon lang to. fugitive Senator Ronald De La Rosa. Victoria Tulad reports. The presidential palace assures the public government will do everything to deliver justice and enforce the arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa after losing his bid to secure a temporary restraining order from the Supreme Court. A legal counsel for the drug war victims believes there's no... Okay, so dito kasi hati dito yung mga kuro-kuro at sa pantahan ng mga Pilipino kasi yung denial ng 3RO ni Senator Bato de la Rosa ay parang hindi pa na-finalize talaga kung ano yung kanyang status. According to some lawyers, I don't know if naalala ko pa yung sinabi ni Attorney Neil Abayon dito, isa sa mga quote-unquote daw, sabi niya, DDS lawyer siya, ay parang pag hindi na daw talaga nagpahuli si Senator Bato de la Rosa despite na tinuldukan na ng Supreme Court or na-finalize na even he will be declared maybe siguro, Nako, hindi tayo sure. Maybe he can be declared as a fugitive from justice from that point kung bibigyan na talaga ng kapangyarihan at sasang-ayunan ng Korte Suprema yung ICC arrest warrant. Tingnan natin. legal impediment preventing De La Rosa's arrest. According to Attorney Gilbert Andres, it is incorrect to say that De La Rosa can only be arrested through a warrant of arrest from a local court, a position advocated by the senator's lawyers. There's actually a domestic law, RA 9851. If a person in the Philippines is being investigated before an international tribunal, then that person can be surrendered before that international court. Section 17 of Republic Act 9851 is not enough. There has to be a statute that would precisely define the procedural mechanism as to how to effectuate surrender. Former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna agrees De La Rosa may be arrested, but noted that the Supreme Court still has to clarify something. Sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit sa palagay ko, dapat hintayin muna yung desisyon sa petition mismo upang maklaro kung talagang wala nang hadlang sa pagpadala sa kanya sa Hague. In a statement, Senator Risa Ontiveros said the rule of law should always prevail. She called on De La Rosa to cooperate with authorities. Senator Raffy Tulfo also gave his reaction to the denial of TRO. It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ang executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kung ano. Well, good luck kay Senator.
Members of the minority had earlier filed a resolution urging De La Rosa to surrender after exhausting all legal remedies available to him. Senator Robin Hood Padilla was once again asked to confirm if he was the one caught on CCTV leaving the Senate with De La Rosa last May 14. Ano pa kailangan sabihin ko kung nakita niyo na? Hindi naman AI yun. Senator Erwin Tulfo, meanwhile, supports the proposal to convene the Senate's Committee of the Whole to investigate the May 13 gunfire. He also slams suspended Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplaska over the way he handled the situation last week. Lahat po ng mga senador, they're just getting the report from Aplaska. Kung mali yung information na binibigay po sa kanila update, talagang pawiwindang ka. Kung sasabihin ni Aplaska, under attack tayo, talagang matatakot po sila lahat. Tulfo said the shooting incident revealed that there are loopholes in the Senate's security. The Philippine National Police denies Aplaska's allegation that videos of the incident were spliced to support the narrative that the Senate was not under attack. Meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ. Ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process. The PNP Criminal Investigation and Detection Group has said it will recommend cases against Okay, talakayin po lang po natin yung politics at i-connect natin sa balita, mga kapolitika. It is an urgent matter na talakayin natin ito para mag-guide po natin yung ating mga kababayan, mga kapolitika, no? So, ang kalagayan po ngayon ng ating bansa according to some bloggers or even analysts, mapa DDS or mapa taga Pinklawan Dilawan, no? So ano na daw po tayo, hati na po tayo, no? So dito kung ibabalanse mo yung politika, agawan ito ng agenda, no? And it depends kung sino yung nakakaangat sa pagbibigay ng mga propaganda, argumento at saka ang mga posisyong pinaniniwalaan ng bawat panig, no? So, nako mga kapolitika, abay kailangan po natin itong talakayin kahit na po tayo ay walang pinapanigan kasi napakahalaga po nito, no? Sa side po ng mga DDS, ang sabi po nila ay parang medyo may emosyon, nagagalit sila sa mga bayarang media or biased media daw, at ang tinutukoy nila dito ay yung mga mainstream media, no? So, ang binabalita daw ay yung papabor sa kanilang gusto na taliwas naman sa mga paniniwala nila na pumapabor kay BP Sara. Nako, napaka-crucial po kung totoo mang paratang ng mga DDS kasi mas marami naman siguro yung mga na-access na audience ng taga-mainstream media kasi sila nga yung pinagkukunan ng balita, no, ng bawat sambahayang Pilipino. Yung may access siguro yan sa cable, yung may access pa rin sa internet, meron din naman silang mga YouTube channel sa different platform o different mainstream media, no, mga nagbabalita, no. Well, kung pagbabatayan natin, isa posisyon natin dito, wala namang problema, no, kung ganun yung sinasabi ng mainstream media, kababa. Anong ibig mo sabihin, Reaction PH Politika? Ibig mo sabihin, kahit kasinungalingan, okay lang sa'yo. Ganito yan, mga kapolitika, ha? Hindi natin ina-advocate dito yung fake news, no? So, kung meron mang ganong paratang,
ano din yan ng mga, baka magalit sa akin dito yung mga DDS. Pero ito, kailangan ko straightforward na sabihin, na ano din yan siguro, propaganda din yan nila, nasasabihin nila ng mga bayarang media. So, napakadaling magsabi ng ganon, di ba? Kasi, patunayan mo siguro sa proper venue, magsampa ka ng kaso. Pero, kung sinasabi naman nila na, klaradong-klarado naman, masyadong halatang bias, then leave it at that pace. Kung ayaw mong magsampa ng kaso sa kanila, that is just, di ba, sabihin mo na lang na ganon mo na lang sa, sa channel mo, na ganito, di ba? Ano kaya yan? Isa. Ang politics kasi, ay natural, nag-uunahan sa audience. 'Di ba sabi pa nga nila ay nakakaapekto yung mga according to some DDS lawyer, no? I think I heard this from Attorney Jimmy Bondoc. According to him, lahat daw ng resources ngayon ng government ay talagang papunta at ginagamit para siguro mapahina yung puwersa ni VP Sara kasi siya yung leading contender sa pagiging kandidato pagka presidente. There was even this statement from the presidential sister Senator Amy Marcos na baka daw pigilan yung halalan sa national post sa 2028. Baka daw local election lang yung maganap. Nako, gano'n kaya katotoo yun, mga kapolitika? Nako, alin kaya dito yung pipindutin ko? About this one? Ay, wala pa. Okay. Tap na daw. Sige, balik na tayo sa ating balita. Tama ba? Aplaska, who only replied that this was to be expected. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Senator Erwin Tulfo disputes claims minority senators did not reach out to their colleagues in the majority bloc during the shooting incident in the Senate last week. An emotional Senator Pia Cayetano earlier called out her colleagues for not even checking on them. Tulfo believes Cayetano's frustration was misplaced. He adds several minority senators even sent messages of concern to their chat group. Una po nag-chat si Senadora Camille na we are all okay here. 9:55, I think po yun, 9:55. Sunod-sunod na po, sumagot po, keep safe, sumagot po si Senator Sherwin. Marami po sumagot, pati po ang inyong lingkod, tinabi ko, praying for all of you there. Si Senator Bam, sabi niya, keep safe guys. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila, baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung, yung group chat namin. So yun, sama ng loob niya na, bakit? O, diba? Galing ito sa statement naman ni Senator Erwin Tulfo. Kaya tayong mga mamamayang Pilipino, kalma lang po tayo, no? So, ano ba naman yung ka-reaction pitch politika? Pakakalmahin mo kami, kumakalam yung sikmura namin, ikaw na nga masabi. Ano po ito? It takes a long process. That is democracy. Hindi naman in a split second. Ibig mo sabihin, ganito, ano ba ang ini-expect natin, mga kapolitika, no? Pag pinag-uusapan natin yung mga balita and relating it to the personal emotion, reaction sa pagkatao natin, yung magiging effect ng mga politika na ganito, kailangan po natin maging wais. Huwag po tayo padalos-dalos, no? So, ang hindi natin sinasabi na mali na dito si VP Sara, tama na dito yung kabila. Kalma lang tayo at tingnan natin kung ano yung development. So, di ba, naging emotional si Senator Pia Cayetano na wala silang natanggap na pangungumusta. Pero, iba naman ang sinasabi dito ni Senator Erwin
'Di ba? So, halimbawa, yung ibang mga nagba-vlog, hindi natin sinasabi na mali yung ginagawa ng ibang nagba-vlog, no? Pero ang position natin dito, kung neutral ka, 'di ba, kung sasabihin mo, o tingnan mo, napakasinungaling na ganyan-ganyan. So, it is, again, another hearsay. Kasi, ano mo lang yan, sinasabi mo lang yan. It is not the final truth until, 'di ba, your allegation is put to the test, 'di ba? If merong kasalanan, if there is a case, if there is a kind of law that is being violated, pwede mong sampahan siguro ng kaso. Now, ang problema kasi, yung ating pinaka-attitude sa pagbibigay ng simpatya sa mga nakikita natin dito sa social media. Siguro, pwede naman tayo makisimpatya. Pero, siguro, kung makikisimpatya ka, mas magandang tingnan mo. Although halata na, ganun na, edi relax lang tayo. At least alam natin na, sinungaling ito, ganito, di ba? Well, now, since na ganyan yung pinupost na reference ng ibang mga social media vlogger, especially coming from the DDE siguro, hindi natin sigurado kung sa kanila nga ito, na mga fake news yan, mga bayarang media. Pero, yan ngayon yung maraming nakakakuhang audience. Ibig sabihin, mga kapolitika, sila ngayon yung mayroong edge, sila yung lamang. Kasi, ang sabi nga dyan ng mga expert, even yung mga vlogger din ng mga DDS, according to them, na ang kasinungalingan daw, pag araw-araw mong naririnig, sa mga ordinaryong Pilipino, hindi maka-afford talaga na magbayad ng internet. So, siguro, andun sila sa cable subscription na mas mura, mas affordable. So, yun yung talagang mas kikita lang nila sa balita, di ba? Yung balita sa TV5, sa GMA. So, yun yung pinaparatangan ngayon ng mga ibang mga kritiko ng mga social media platforms at mga mainstream media na talagang bias na. Naku, gaano kaya katotoo yung mga ganyang aligasyon. Tayo po dito, hindi po tayo nagsasabing bias. Wala pong ganon. Ang posisyon po natin ay kunin yung politika, argumento. Ibig sabihin, paratang man yan, oposisyon mo man yan, paniniwala mo man yan, kasi napakahirap pong magsabi ka sa national TV na yan ay kasinungalingan. So, pwedeng bumalik yan sa nagsasalita, di ba? Unless you have proof. Kung sinungaling siya, pwedeng kasalanan yon. Kasi you are betraying the trust of the public. You are in use. Giving the majority of the Filipino and audience to the news that you sponsor or that you work or, di ba, yung balita na inihahatid ninyo sa mga telebisyon ng mga mamamayang Pilipino, yung mga lalong-lalo na yung hindi maka-afford na magbayad ng internet, yung cable subscription lang. So, then, patunayan mo na fake news pala. Pero nonetheless, we are not condemning this na nagsasabi ng ganon. Kasi sa kanila, ang ginagawa nila, counter-propaganda siguro, no? Na, nako, yan, fake news yan, ganito, which is also an effective tool. Yun nga lang, kung kulang ka ng audience. Pero, kung titingnan mo yung mga sikat na vlogger ngayon, gaining an audience or subscription of 1 million or 1.5 million, abay, yung viewership mo niyan, napakalaki na ng mo niyan. Ang abot ng channel mo. So, ibig sabihin, there are still ways kung paano yung mga ordinaryong Pilipino ay makaka-access sa channel mo, di ba? Kung hindi man sa television, wala silang Google TV, sa cellphone siguro. So, ang cellphone naman siguro, kahit paano, kahit sa talagang mahirap niya ngayon yung buhay, yung pangkaraniwang Pilipino,
Some of them, meron naman sigurong cellphone, no, na makaka-access sa internet. Kaya natin ito pinag-uusapan, mga kapolitika. Kasi, tamang ano yon, tamang pananaw na tayo ay mag-ano muna, siguro muna sa mga napapakinggan natin. So, ang ating pagsimpatya, walang problema, pwede tayo doon. Pero, kung mag-aano ka agad tayo, magko-conclude, pag nagsabi doon sa kabila, baka sabihin mo, ay, nako, sinungaling na yan. Kasi nga, nataniman ka na ng, you're already converted to that belief na sinungaling or yung mga mainstream media ay fake news. Hindi natin sinasabi na mali yung mga nagtutuligsa sa mainstream media. Ang sinasabi natin dito, tayo po ay maging mapanuri. Better if you remain neutral. Kasi sa ganung paraan, pag naging neutral ka and then you reserve, meron ka na talagang nasa puso, ayaw mo lang ilabas, then your position is being protected because you are not exposing your position. Either you are pro or against, especially kung kung halimbawa ay napakahirap pa ng sitwasyon. Abay, naubos ko na pala yung oras. Ito mga minority, wala dito. Nandito kami, nangyari ito. Actually, ang dapat pong tanongin yung SP, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority. Okay. Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yun. Siguro po yun po ang pinaghuhugutan niya. Wala man lang mga kaming kasama. Dito kami lang ang nagkaputukan. Ano po ang gagawin namin? Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila. Focus po nila yun. Well, Senator Panty Lacson questioned in a post on X why there should have been a need to check on the majority senators when they appeared to be happily eating and even posting on social media. Philippine Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel files graft, malversation, and falsification complaints against public works officials and contractors over allegedly incomplete farm-to-market road projects in Davao Occidental. The Agriculture Department says 8 suspected ghost projects worth about 94 million pesos were certified as complete despite field audits showing they were never implemented. Chu Laurel says they've inspected over 1,200 sites out of 4,500 infrastructure projects nationwide. So far, the agency has flagged irregularities in 16 projects. Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta appears in a Pasig Regional Trial Court for the arraignment of his robbery extortion case. A gag order has prevented Mabanta and his 4 co-accused from giving details of their plea. Former House Speaker Martin Romualdez filed a case against Mabanta's group for allegedly trying to blackmail him. They are accused of extorting 300 million pesos in exchange for not publishing a supposed expose linking Romualdez to the flood. Okay, so, isa pa itong kaso ni Mabanta, no? Yung executive yata yan, ng Peanut Gallery Network. Peanut Gallery Network, YouTube channel yata yan, no? So, ang ano dito kasi mga kapolitika, ang mga ganitong news na may connection sa nangyayaring politika sa ating bansa ay may may effect yan sa ano natin, sa pagsala natin ng kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. So, ang mas magaan na posisyon is to remain neutral siguro for the meantime before talaga tayo magkaroon ng ating sariling paninindigan na kumbinsido ako na si Senator Bato talaga ay nagtatago na, ayaw panagutan kung wala man siyang kasalanan, parang gano'n, no? So, hindi gano'n. Hindi natin pwedeng sabihin kaagad na gano'n, di ba, mga kapolitika? Ano sa tingin niyo, mga kapolitika? Control scandal.
Right, the International Criminal Court Registry refutes claims former Philippine President Rodrigo Duterte has been suffering frequent falls while under detention at The Hague. The ICC registry maintained that Duterte's falls occurred only on rare occasions consistent with his age and mobility as an 81-year-old man. The tribunal gave this comment after the defense team asked the ICC to reconsider Duterte's Nako, buti na lang na balita yan, no? Si former President Duterte daw, minomonitor ngayon ng taga-ICC. At meron pa akong nakitang vlog ni Attorney Harry Roque. Ano? So, si Attorney Harry Roque, ito talaga ay DDS lawyer ito. Talagang dikit ito, sanggang dikit ito ng mga Duterte. No? So, siya man din ay andun din yata sa ibang bansa kasi meron din yata siyang warrant of arrest. Hindi natin wala na tayo sigurong alaala doon sa ano niya, sa kaso niya, parang contempt yata yun or hindi natin sigurado ano sa mga hearing ng Kongreso o House of Representatives. Now, sa The Hague daw, according to former spokes Harry Roque, Attorney Harry Roque, meron daw sa kanya nagsabi na taga-loob. Pero, nako. Di natin alam, no? Di natin alam. Alam mo yung mga DDS, may faction din yan sila, no? Yung iba, ayaw kay Attorney Harry Roque. Yung iba naman, ayaw kay Attorney Sal Panelo. Ano bang pinagsasabi mo? Reaction page politika. Akala ko ba, DDS ka? Ano bang sinasabi mo? Hindi tayo pumapanig, no? Wala tayong pinapanigan. Kasi we should be impartial, we should be objective. Paano tayo magiging kasangga ng mga mamamayan, yung para sa tao kung mayroon tayong papanigang politiko? Tayo, ng mga mamamayan, supporters tayo ng mga political actors na yan. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon dito sa ating platform, tingnan natin ng pa-side view naman. Kaya kayo, yung naman, ibang anggulo naman. So, according to spokes Harry Roque, yung tip daw na, kung makikita nyo, ando naman yung mga vlogs niya, i-search nyo siguro, mga latest vlogs niya yata yan, lagi na daw natutumba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Frequent fall daw according to him. And paano pa daw yan makakaharap sa full-blown trial? That is the argument of spokes Harry Roque. So, yung mga yung mga lawyer dyan ng allegedly na victim ng extrajudicial killing ay parang sila dyan na inaalit naman yung kalusugan, kaya yun parang pinapahaba daw, delaying tactics, ganon. Ano? Well, ako sa totoo lang mga kapolitika, pwede nating sabihin ganito, panig tayo sa ganito, pero ano naman ang mapapala ng mga mamayang Pilipino, no? Anyways, ang sigurado ako, mayroong nagawang mabuti si former President Rodrigo Roa Duterte, pero hindi siya perpekto. Mayroon din siyang mga lapses. Pero sa tingin ko, in terms of corruption, ay kung mayroon man, hindi gaano siyang ganun. Kasi mayroon siyang mga flagship project. Nakita naman talaga yon ng mga Pilipino, no? Pero ang sinasabi natin dito, kung hindi man perpekto yung kanyang pamumuno at mayroong nagkakaso, at yun nga, nandun na siya, nadala na siya doon, so wala na, no? Kung prevention, dito pa sana sa Pilipinas, mayroon ng force, kaso walang force during those times, di ba? Hindi mo naman pwedeng isisi yan, sasabihin mo ngayon, ganito si President BBM, ganito. It's very natural na kung ganun man siguro ang gagawin ni President BBM,
siguro posisyon niya yon, 'di ba? Kanya-kanyang posisyon, that is politics, 'di ba? Buti na nabanggit natin 'yan, no? So we still have a few more minutes. Yung politika, banggitin na natin dito, yung ganong scheme na pagkakaroon ng kapit-tuko na politiko sa kapangyarihan. Nako, napakasilang bagay nito mga kapolitika. Pero kailangan natin itong banggitin at ire-reference natin yan kay none other than father of modern political science. Nako, palakpakan. Laging nababanggit natin si Niccolo Machiavelli at ang kanyang work, yung kanyang book, The Prince and the Discourses. So, bahagyang tatalakayin natin ngayon mga kapolitika, ha? Pwede na! Ano itong isa? Okay. Yung cute pala na bata yung isa, no? Okay, sige. Yung mga posisyon ng iba't ibang mga political actors natin. Of course, we can consider the President, si President BBM as one of the political actors. No? So, there are some na nagsasabi, even I heard this from PRRD, na dapat pag presidente na daw, wala na sa politika. And sa tingin ko naman ngayon kay President BBM, parang bihira din naman siya mag-comment, kasi nga, ang sabi naman dyan ng mga DDS, meron daw sa tagapagsinungaling, kaya nunid na siya magsalita, si Auntie Claire daw, no? Nako, isa na namang isa na namang paratang yun. Reaction pitch politika. Totoo naman, bakit sinasabi mong paratang? Yun po yung posisyon natin. Kahit para sa tingin ng iba, obvious na, tayo po, habang yun ay hearsay lamang, hindi po natin pwedeng sabihin ganon, no? Ang pwede po nating paniwalaan dito, yung talagang sureable na, no? Yung sigurado na talaga. Kaya, speaking of Niccolo Machiavelli, parang effective itong ginagawa ni President Marcos, no? So, sabi ng iba, ganito. Siya naman, hindi lang siya kumikibo. That is maybe effective, no? Kung ganun man, hindi natin. Pero, kaya siguro, mag-iba ng strategy yata dito, yung mga DDS vlogger. Ano bang pwede niyong gawin? Kasi, siyempre, yung presidente, andyan sa kanya lahat ng resources, no? Hindi ko naman pwedeng sabihin na mag-people power na lang kayo. Ang kasi dyan, mga kapolitika, nako, maubos na yung oras natin. Bihira ko nang gamitin yun, eh. Pati ito, eh. Talo! Sorry. So, si Niccolo Machiavelli as the father of modern political science, ang tinuturo niya doon sa The Prince is kung papaano manatili sa kapangyarihan. And ito, ko lang ito, this is just my observation, pero hindi ko sinasabing tama ako. Pwede kayong maniwala, pwedeng hindi. Huwag kayong basta-basta maniniwala, kasi may may sarili kayong utak, no? Si Niccolo Machiavelli, ang sabi niya, pwede mong gamitin para manatili ka sa kapangyarihan. And dito sa Pilipinas, what is the very relevant power in terms of politics? Of course, that is the power of the president, no? So, andyan din yung kapangyarihan ng mga senador, kapangyarihan ng mga congressman, no? And even in the judiciary, I don't know if they will agree, there is also a little bit of politics in the judiciary. Kaya nga, you cannot even
the professional ethics of the Judicial and Bar Council members of the bench ba ang tawag sa ano? Ako, hindi ako sure. So, sila ay hindi pwede basta-basta makihalubilo sa tao para hindi bias, wala silang politika, gano'n, no? But the mere fact that they have these arguments within themselves, so they have their own politics also. Pero hindi natin pakikialaman yun, okay? Wala natin pakialaman yun. Dito tayo sa labas. Mas expose yung politics dito sa legislative branch of the government. And of course, some few of the seats of power in the executive branch. Kasi, syempre, yung politika dyan ng mga cabinet secretary, sumusunod lang yan sila sa Pangulo. So, the President has this influence that stretch even to the other branch of the government, most likely and especially to the legislative branch. Diba? Sabi pa nga dyan ng mga DDS ay o yung iba pa na kumakalaban din sa ating Pangulo. Ang sabi nila dyan ay yun, may mga tinatawag na suhulan ng mali-malitang pera. These are all allegations. Mayroong hindi maisalang-salang daw na mga testigo, yung 18 Marines, because it was prevented according to some senators. No? We even heard that from Senator Marcoleta. We are not so sure, pero kung ginagamit man ito, according to Niccolo Machiavelli, kahit na daw yung hindi na magandang pamamaraan as long as you can stay in power. We are not really sure. But in the next episode, since wala na tayong oras, naubos na yung ano natin. Naubos na yung oras natin, ano? I don't know kung makakabalik pa tayo sa balita, pero mayroon na tayong cover, no? Na-cover na natin. Itong ano natin, featured na mga video, yun talaga yung content natin. Ito namang mga side ano natin, this is just for insights and a scholarly approach, no, to educate ourselves in politics. Kasi mahirap na nagkakaroon tayo dito ng reaction and yet our viewers ay parang hindi tayo we are not really aware. So we should at least add some awareness, no, para mayroon tayong konting insights lang naman, no? And hanggang dito muna, hindi na ako papayagan mag-extend pa kasi kanina ay nag-edit pa tayo. Nako. Pwede na! Paalam.